hello, hello. Hello, hello. Di ko na naman makita yung sarili ko. May mga nakaharang na naman. Ano ba alisin yan? Welcome sa Single But Never Alone. Magtaguan tayo. Ano ba? Di na naman alam kung paano. Good evening, good morning. Hello po sa inyong lahat. Aalisin ko yan. Teka lang. Gusto ko lang malaman nyo yung title ng ating podcast, Single But Never Alone. Tanggalin ko na nga. Tanggalin ko na. Joke lang yan. Yun, no? Kumusta po kayong lahat? Welcome po sa ating palatuntunan ngayong gabi. Nagbabalik po si Papa Dan. Okay? Ayan, so explain ko lang, yung mga gusto pong magkwento dito bago magpareto, pwede po, gusto naming malaman kasi syempre, di ba, kumusta ba ang inyong naging kwentong pag-ibig, ika nga. Pero hindi kailangan naman na, alam mo yun, bawa, sad yung kwento, bawa, cheating ba yan? Or, alam mo yun, minalas sa pagreto-reto. Okay? Kaya eto na. Huwag na natin patagalin, mga kaibigan. Ready na po para sumalang dito. Yung mga nagre-react dyan, ha? Relax lang po kayo. Ito na po, mga kaibigan, para po makakwentuhan natin ngayong gabi sa Single But Never Alone. Ladies and gentlemen, let's welcome back for the first time on stage. It's Miss Kai. Hi, Kai. Kai, welcome sa Single But Never Alone with Papa Dan. Kai, pwede bang i-describe mo muna yung sarili mo? Marami nakikinig sa akin ngayon. So, good evening, everyone. So, I am Kai. I am 28 years old and I am a teacher. Oh, wow. Okay. As in, nagtuturo, high school, tuturo ka ng, anong subject or grade school? Anong tinuturo mo? Anong ka? Senior high? Both high school and elementary po. And I am an English major as well. English major po. So, I am an English teacher for almost 4 years. Yeah, 4 years na po. Oh, syempre, alam, hindi man tayo papatalo. Hindi man tayo, may konti tayo natago dyan. How old is your father's name? Bale. Again po. Kita mo, hirap. Again, ang nasabi. Hindi, biro lang. Kai, Negros Occidental. Itong si Kai, 28 years old. At ikaw ay napasulat sa ating slam book. At gusto mong magkwento, anong nagtulak muna sa'yo para i-share itong kwento mo, Kai? So you already know po, nung last time, nabuyo po ako ng madlang tao. Mga classmates natin, Oh. Audible po. Oo, okay naman. Sige. Sabi mo na uyo ka ng mga ka-eskwela mo dito. Ganun ba? Mm-hmm. Same time din po, I would like also to share my experience din po when it comes to love. Yun po siya. Okay, edi wag na natin masyadong patagalin ha. Kasi nasa ilalim ka ba ng ng puno o sa loob ka ba nasa underground ka ba? Ano ba nangyayari dito? Medyo nawawala. Nasa loob po ng board. Ano po kasi, tawag dito, kahapon po kasi medyo, ayun nga po, maulan. Tapos hanggang ngayon po medyo, makulimlim pa din po. That's why yung signal po is not so good po. Yun. Tingin ko, hawakan mo yung tinitor. Yan mo nang ganun yung sa cellphone. Feeling ko, sa antena gumagana yun dati. pero lang. Okay. So, rinig ka na namin. Okay na, Kai. Diretso na tayo, di ba? Kai, can you describe yourself lang? Kasi medyo kanina parang medyo humapiyaw ng konti At yung mga nanonood sa atin ngayon, parang na-confirm daw, parang kilala ka daw nila na hindi nila malaman So, pwede ba describe mo yung sarili mo? Physical tayo, no? So, po ako, 5'6", 5'7" yung height. And then, hindi ganun ka-sexy, di din naman ganun ka, kung sa pa is, medyo malaki tayo.
Yun po siya. And then yun po sa height, matangkad. Tapos white with white complexion. And then at the same time din po, yun, mahaba po ang buhok. Yung white ba, yung parang medyo parang folder? Ganon, medyo manilaw-nilaw Ay, na. hindi naman po parang papel. Yung Parang tama papel. lang. Okay, fair skin yan. Fair skin. Ayan, Fair medyo skin lang. maputi. Ayun. At ikaw ba mahaba ba buhok mo, Kai? Mhm. At yung profile photo mo, sabi daw ng iba, ikaw yung parang nagmo-model ka ba? Kasi parang nasa may picture eh. Okay. Parang nag-anyong aso na ata tong si anong nangyari? Hello, Kai? Hello po. Pasensya na po ang hina ng signal. Yung signal. Okay. Oo nga, no? Okay. Sige. Kanina okay tayo pero sige, okay. Teka, Kai, meron ka bang alam mo yun, sa itsura lang, may kahawig ka bang artista, may kamukha ka bang artista? Parang wala po eh. Pero yung sabi po ng friend ko, yung kumanta po ng Pada Bata Ka, yung singer daw po, somewhat kahawig ko. Medyo kahawigan mo. Opo, kahawigan to. Ikaw ba yung pagtipong nasa labas? Ano ba yun? Na-approach ka ba ng mga tao? Diba? Yung mga lalaki? Opo, somewhat yes. Opo, especially po dito sa location namin, gawa po ng maraming students, marami pong nakakakilala. So, ano naman po tayo? Napapansin din po tayo. Wow, okay. So na-reject mo ngayon? Open ka ba? In terms of, ano mo yun? Romantic na approach na, ano mo yun? Na relationship? Yes naman po. Open naman po ako with that level po. Okay. Sige. At ayan, simulan na natin ating kwentuhan ha. Ito bang pinag-uusapan natin kanina, nabanggit ko na dahil may konti akong information about it, 2 months na kayo, 2 buwan na kayong kumbaga naghiwalay. Tama ba? Yes. Opo. Okay. Right po. Okay. Yes po. Okay, 2 buwan na. Sige, pwede mong sabihin mo sa amin, itong lalaki na ito, ano ba to, Pilipino? Ano yun? Anong datingan nito? Filipino po. Brief description naman dito sa iyong ex. Para nang ma-imagine lang naman namin kung anong itsura. Ayun po. So, si Guy, di siya ganun katangkad, but at the same time din po, tawag dito, may itsura naman din siya. And yun nga po, as friend ko din po kasi siya. We started as friends. That's why dun po kami nagkakilala ng Guy. Okay. So sa itsura muna tayo. Teka, bago mo ikwento yung sa itsura, anong may datingan yung parang medyo, ano ba, iba ito yung mga type mo, mestizo ba, moreno, anong mga datingan? Ano po? Teka, gumagalaw ka ba? Teka, doon ka lang sa isang lugar ka lang or hanap ka kaya na mas magandang signal para Ang medyo datingin niya po is mestizo. Mestizo. Okay. Kai, teka, bago tayo kwento, para hindi masayang yung kwento mo, no? Hanap ka kaya ng lugar na tingin ko pumunta ka, may tore ba dyan ng mga cellphone, yung tower? Tumabi ka kaya doon sa ng pwesto kaya na Yun, sige, para ma-check, para po hindi masayang ang kanyang kwento, no? At itong mga nanonood sa atin ngayon, nakikiramdam, sabi dito, naku, nakikinig na po yung John, sigurado kami, Paps, nag-aabang kung anong matatansya niya. Ika nga, no, sa kukwento nitong si Kaya, kanyang love story. Tandaan niyo po, no, dito sa Single But Never Alone, kung kayo po yung magkukwento, hindi naman kailangan na sad yung story na kukwento niyo. Pwedeng alam mo yung story o kwento na ng tagumpay, kunyari sa pag-ibig, 'di ba? At kung paano niyo nagawa na kunyari LDR pero alam mo yun, successful naman. Paano yung mga ganun, 'di ba? Ito po ating kausap, si Kai, ay isa pong guro. Ayan, from Negros Occidental. Nandun siya ngayon, 28 years old. Naalala ko lang si John. Yung kausap natin nung Sunday, 27 or 28 din. Ako, di ko lang alam. Iba pakiramdam ko dito sa dalawang to. Tignan natin. Si Kai po, chine-check, no?
ang kanya pong signal. Babalikan po natin yan. Sandali lang po. Ano ba nangyayari dito? Ito, may mga nagko-comment muna tayo dito. Mga late. Yung mga late. Mga latecomers dyan, oh. Mga classmate natin. Si Mami Maya Bonifacio. Magandang gabi po. Ayan. Okay. At sabi dito, standby ka lang, John. Stay put ka lang dyan, John. Ang nagkukwento po sa atin ngayon ay si Kai. Medyo na-describe na ng konti ang kanyang sarili. Ayan, Kai, hello? Okay na po ba? Yan. Okay, that's much better. Ayan, huwag ka nang gagalaw, ha? Kung nakatayo ka, nakahiga, huwag ka nang gagalaw. Basta maliwan. I appreciate it. Kai, simulan na natin ang talagang kwentuhan natin ngayong gabi dito sa Single But Never Alone with Papa Dan para sa ating mga tigapakinig dyan ngayon. Kai, paano kayo nagkakilala mo nito? Sabi mo, magkaibigan kayo. Sige, saan kayo nagkakilala? Paano kayo naging close friends? Actually po, we were co-workers po sa school. Magkasama po kami sa school. So, mas nauna po ako sa kanya pumasok sa school 1 year ahead po. Then, the following school year, doon po siya dumating sa school. So, naging friends po kami kasi knowing po na isa ako sa mga datihan. So, kami po mga datihan, we need to teach the new teachers po kung ano yung mga kailangan gawin, kung ano yung mga kailangan asikasuhin when it comes to the school po, to the students. That's why po, somewhat naging accountability partners po kami. So, doon po nag-start, naging friend. Okay. Almost 2 years din po na friendship meron kami. Nako, teacher, bagong teacher siya. Ikaw, medyo, kumbaga may matagal ka na ha? Ibang turo ginawa mo naman Imbes na turuan mo lang talaga sa school ng mga parang yung sinong nagturo, kaninong puso ang tinuruan ng Nino? Anong nangyari? Sige. Di ko po alam kung sige po. So, yun nga po, sa 2 years po namin na friendship, actually, aminado naman po ako na I have something on him. May naramdaman po akong spark, ganyan. And then right after the 2 years po, last year lang, bigla nga po siyang umamin that he felt something about me. Kasi po, hindi lang po kasi kami talaga yung pag sa school lang, pero we are friends po talaga outside the school. So, yun nga po, nagkakamustahan, most of the time or every day po is meron kaming communication, magka-messenger din po kami, nag-a-update kung ano yung mga ganap. So, di ko naman po sa kanya hinihingi yun kasi knowing na we were friends. So, sige lang. I will let you update me kahit ako mismo hindi na nag-update sa kanya. Nung friends pa po kami niyan ha. So, yun nga po, suddenly. Sorry, Kai, dyan nagsisimula yan, Kung nga pa-update bigla, Yung simpleng, message mo ako pag nakauwi ka na. Yung mga ganon. Or kumain ka na ba? Yung mga ganon yung mga datigan, ha? Pero sabi mo, parang gusto mo naman ng una. Una pa lang, di ba? Ano yung nagustuhan mo sa kanya? Kasi parang tinuruan mo agad na, hindi naman magmahal, pero ano nagustuhan mo ba? Ano po kasi, yung nagustuhan ko po talaga sa kanya is, yun nga. Yung pag pinag-uusapan na yung gusto sa kanya, nawawala talaga tong si kami si sa mga, sa talent, nagkakadrive kami. Sorry, can you repeat that? Sige, so. Ayun po. So, audible na po ba ulit ako? Ayun na, sige, go. Audible na po ako. Opo, ay na po. Sige. Mm-hmm. Ayun, sige po. So, ayun nga po as what I've mentioned. So, yung isa po sa nagustuhan ko is gawa po kasi ng comfortable kami sa isa't isa. And at the same time din po, we tend to have the same skill, we tend to have the same talent din po. That's why somewhat nagkaka-jive kami sa mga gusto sa buhay, anong meron sa buhay. That's, yun po, doon nag-start na siguro baka may potential tong tao na to na to be part of my life, not only as my friend, but also as my partner. So, yun po yung naging thinking ko. And at the same time din
po kasi yun nga, nung una po, nung friends kami, mababait, responsible, respectful. Iyon po yung isa sa mga nagustuhan ko din po sa kanya. Nako. Yun po siya. So, mukhang napadalas ang pag-uusap nyo, no? At mukhang iba yung tinuro eh. Huwag yung puso ang natuto. At syempre, pag magkasama sa trabaho, hindi may iwasan syempre, lagi kayong magkasama. Diba? Alam mo naman, nagiging ano yan eh. Sabi nga nila, diba, parang ano ba yun? Love is a product of habit. No? Ika nga, na parang mas madalas mo Yes. kasama, mas nakikita. So, mas prone, no? So, nung naging kayo, paano naging kayo? Ayan, yun na lang. Ano ba, nag-raise ba siya ng hand? Kai, may I go out? Tapos, ayun, or may I take you out? Paano bang sinabi? Paano naging kayo? Ayun po. So, it happened po last year kasi po, our school po has 2 branches po. So, meron po dito sa Negros and then meron po dyan sa Luzon. So, the owner po, sabi po ng owner is, I need you in my school. So, transfer po muna ako doon sa kabilang branch ng school po namin. So, after po nun, yun po, siguro po, knowing na sabi nga po nila, di ba, distance makes the heart fonder. I forgot. So, yun po siya, na-realize niya. Ayun siya. So, sorry naman po. So, yun siya. So, na-realize niya, may mga na-realize po siya. Tapos, nagkaroon po kasi ng instance, before I went sa Luzon nga po, before ako pumunta doon, nagkaroon po kasi ng instance na inatake po siya ng sobrang hyperacidity. So, ang nangyari po is, from 12 midnight, up until 3 in the morning, ako yung kausap niya sa phone. And even his family po is naririnig nga po na I'm on the other call nga po na tinatanong siya, nagkikare sa kanya. Tapos po yun nga po nung last year, doon na siya, sabi niya, tinatago niya na nga po yung feelings niya kasi hindi niya na nga daw po kaya na itago. Kasi nung lumayo ako almost 5 months, nung paglayo ko po, yun, sabi niya may mga na-realize siya, may mga naisip siya na what if itry ko to? What if baka mag-work? So, yun po, last year, he confessed that he has already may nafe-feel na po sa akin that time. Then, So, yun din po, last year, naging kami. Wow, okay. So, okay naman. So, nagkikita kayo or bumalik ka na ba dun sa area nyo? Ano nangyari? Ano nang naging relationship nyo? How can you describe like your relationship, no? Lalo na yung mga una, before talagang medyo tingin mo nagkaroon ng konting problema? Ayun po. So, basically po, knowing na nandito siya sa Negros, nandun po ako sa Luzon, so we tend to do LDR. So, sa ilang months kami naging LDR. Matagal din po eh. Actually, 6 months din po kami naging LDR during that time. So, ayun po. Tumatawag siya, nagkakausap kami sa update, kakausap kami sa call, video call most of the time. And then, yun nga po, pag may times na if I tend to raise my concerns, ang iniisip niya po kaagad is inaaway ko siya or gusto ko ng problema. Pero sa isip ko po kasi, how can we solve these concerns, these problems na meron tayo? If you think of that problem is, tingin mo sa akin, specifically is kaaway. Hindi yung tayong dalawa versus yung problema. Ang iniisip niya, silang dalawa ng problema versus ako. Yun po siya. So, parang hindi ka rin, parang malayo na nga, tapos parang mag-aaway pa kayo para mahirap nga naman yun, ha? Pero, ano yun, parang nilaban mo, yes. Gusto mo syempre maging maayos, no? Pero, paano ba nangyari? Anong nangyari sa nagsimula yung parang, tingin ko parang ito na yung simula ng medyo paglalayo ng damdamin namin sa isa't isa? Ayun po. So actually po kasi, one main reason bakit po ako bumalik na dito sa Negros, it's because of him. Kasi kinikwento ko din naman po sa kanya yan na gusto ko na bumalik kasi ayoko nga po ng malayo kasi hindi ko nakikita, hindi ko nakakasama. So
ako po yung nag-adjust. At the same time, gusto ko na din po kasi bumalik. Ayun nga po, para po mabilis na lang yung uwi ko, and at the same time, hindi po malayo sa family and sa kanya. So, dumating po sa point na meron po kasi siyang ugali na yung pride, sobra-sobra yung pride niya. Pero nung friends po kami, is nakokontrol ko naman po yung pride niya, naiintindihan ko naman po. And yun nga po, yung patience na meron ako sa kanya is sobra-sobra pong haba. To the point na nagiging belt na ako kaka-adjust para sa ugali niya. So, last February, last March, yun po yung dun kami medyo palaging nag-aaway. So, yun po, ganun pa rin po. I tend to raise my concerns sa Ano to? anong nangyari yes po. Ano itong concern sa to? Kasi kanina pa nababanggit, no? LDR na, meron ng yung concern na yon. Bumalik ka na ng Negros, magkasama na kayo physically. Ano tong concern na to na parang laging nabibring up? Ayun po, yung isa po kasi sa pinaka-concern ko sa kanya is, nung LDR kami, hindi siya yung tawag dito na consistent na update. Doon po siya nag-start na alam mo ng LDR tayo. Tapos kung kailan mo lang gusto, doon ka lang magme-message. Tapos nagagawa mo ngang mag-my day, nagagawa mo ngang mag-repost, nagagawa mo ngang maglaro ng mobile game. Pero ako as a partner, bakit di mo ko ina-update? Bakit parang friends pa din yung tingin mo sa relationship na meron tayo? Pero kayo, no? Maliwanag kayo yun. Opo, maliwanag na merong talagang kami. Tanong ko lang, Kai, no? Yung pag-message ba sa'yo, pag-update sa'yo, ano bang requirement mo? Dapat ba every day or every moment na gagawin niya, kakain siya, matutulog siya, yung mga ganun? O saan nagka-problema doon? Ano yung hinahanap? Ano po, when it comes to updates po, pag-update po kasi ng partner. So, ano po kasi 'di ba, once you do LDR, so kailangan kahit hindi naman lahat, pero kung ano yung mga, for example, may kailangan kang puntahan, may kailangan kang gawin, knowing nga po sa trabaho din namin is busy talaga when it comes to school. So, ako po kasi is i-update mo lang ako nung ginagawa mo, mapapanatag na po ako. Sa kanya kasi, Papa Dan, is pag hindi ko siya minessage, hindi din siya magre-message. Pag hindi ako nag-reply sa kanya, pag hindi ko siya inunang i-message before, hindi niya din ako re-replyan. So, ang nangyayari po is, nagkakaroon kami ng biglang, example, magme-message po ako sa kanya ng 5 p.m., re-replyan niya ako ng 10 p.m. So, yun po yung nagiging questionable sa akin na, nagagawa mo ngang manood ng reels dyan, nagagawa mo lahat ng gusto mo, tapos mag-message sa akin, mag-update kung anong ginagawa mo, hindi mo magawa. Ayun po yung isa sa mga concerns na meron ako. And at the same time, yun nga din po yung sinasabi ko po, yung pride niya, na pag ayaw niya talaga, pag ayaw kanyang kausapin, hindi kanya kakausapin. Not unless unahan mo siyang kausapin, unahan mo siyang pansinin. So, naging ano na po yun, naging routine na po namin yun, na every time, regardless kung sinong may mali, sino ang nakagawa ng kasalanan or whatsoever po, ako po palagi nag-a-adjust. Ako po palaging kumakausap una sa kanya. So parang wala nang effort sa kanya. Alam mo yung mga nanonood sa atin ngayon, yung mga nakikinig, ang dami nilang kumbaga speculation, no? Hula kung ano ang nangyayari dito sa yung ex o sa yung partner dati kung bakit hindi naman lang nag-a-update. Ano bang palagay mo kung ikaw tatanungin namin nung time na yon, ano nasa isip mo, may pumasok bang ibang bagay, dahilan kung bakit hindi siya nagre-reply sa'yo or hindi nag-update? Ayun nga po, may mga dumadating din po kasi sa aking info na yun nga po, na pag tinatanong siya nung mga kasama namin sa school, nakilala ko din po, ang ginagawa niya is dinideny niya kung ano yung status namin. So pag tinatanong siya, uy, kamusta na kayo ni Kai? Kayo na ba? So pag tinanong po siya ng ganon, sasabihin niya, ay hindi, wala naman kami. Hindi kami. Dine-deny. Yeah. Yung relationship po. So nakakarating sa'yo. Ano na? Ano?
Ano po, siyempre nasasaktan din po. And at the same time, gusto niya kasi nga po, gusto niya nga daw discreet yung relationship namin na kami lang makakaalam na before daw malaman ng mga ibang kasama namin sa school, kailangan, wala na kami dun sa school na pinagpapasokan po namin. So, kailangan discreet muna kami. Ilalabas lang namin yung relationship namin pag wala na kami dun sa school. Yun po yung gusto niyang mangyari. May policy ba sa school na bawal ang mag-asawa, mag-boyfriend, no, relationship? Dahil magkatrabaho kayo, no? Baka naman bawal talaga. Actually po, hindi naman po. Kasi po, nagkausap din po kami nung kasama ko din po sa school, yung mataas po sa akin. Okay naman po sa kanya as long as we do it professionally. Pag sa school, trabaho, trabaho. Pag personal, depende na yun sa inyo. Basta, you put it in a right way. Okay. Ayun. Mukhang talagang meron ng obvious na concerns ka diyan. So paano nakarating? Saan umabot yung punto na parang, o teka, syempre mapupuno ka rin bilang tao. Ano nangyari? Yes po. Meron bang defining like na moment o may nangyari bang isang bagay na alam mo yun, ito yung sabi mo na parang teka lang, parang seryoso na to, parang hindi na tama to. Yun po yung what happened 2 months ago. Magkasama kami sa isang dorm or boarding house na malapit lang din po sa school. Kasi po malayo din po yung location sa kanila, sa bahay nila. So, dito po kami sa isang boarding house. And then, magkatabing ano lang po talaga. Di kami magkasama sa kwarto ha. Magkaibang kwarto po kami. Ayun nga din po. Kasi po for ano din po namin na knowing nasa isang school kami. So, one time, nandito po ako sa may kwarto ko. May ginagawang papers, may gumagawa ng lesson plan actually. Gumagawa ako ng lesson plan. And then, naririnig ko siya. Akala ko po is may binabasa lang siya, may ginagawa siyang lesson plan, binabasa niya yung sinusulat niyang lesson plan. And actually, pag gumagawa po kasi ako ng gawain, I tend to play music. So, nagpapa-music po ako dyan na medyo malakas or ganyan. So, papansin ko, ano ba, may kinakausap ba siyang iba? So, hininaan ko. Hininaan ko po yung volume ng music ko. Sabi ko, may mali talaga eh. Hindi talaga tama. Pinatay ko, nung paghina ko ng music, pinatay ko yung, paghina ko ng volume, pinatay ko yung music. Then, that's the time na may nagsasalita na doon sa cellphone niya. Meaning, may ka-video call na nga po siya. While nandito lang ako sa kwarto ko. Sa kabilang, kayo nito, di ba? Kayo. Hindi ba niya alam na yes po. Teka, hindi niya alam na nasa kabilang kwarto ka lang? Alam niya po. Okay. Alam niya po. Alam niya. So sige, tuloy mo. Ano yung narinig mo? So, yun nga po. Sabi ko, baka kakilala niya lang or barkada niya lang kasi mostly po kasi madami siyang friends doon sa kanila. So, pinapakinggan ko. Sabi ko, ano ba? Friend ba to? Or ganito, ganyan? Aba, nung narinig ko po, babae ang boses. Babae ang boses nung nandun sa call, babae. Tapos, almost actually po, 1 hour na silang nag-uusap. Kung hindi ko pa po siya kinonfront sa chat, hindi pa siya aamin. Nung kinonfront ko po siya, actually po kasi, mahina siya pag yung paprangkahin. Yung i-confront po talaga siya face to face. Hindi po siya hindi siya nakakapagsalita. So, kinonfront ko po siya sa chat. Sabi ko, kung sino man yung ine-entertain mo, dyan ka na lang kasi baka sumama yung loob. Yun yung sila. Tapos po, nung nag-reply na siya, sabi niya, may ginagawa akong lesson plan. Anong iniisip mo? Sabi ko, may ginagawa, ako pa gagawin mong sinungaling? May ginagawa kang lesson plan, may kausap kang babae. Yun yung sabi ko po sa kanya. Ang dami niya pong minessage sa akin. Then yung isang message niya sa akin na kaibigan ko lang to. Common friend ng barkada namin. So, iniisip mo lang yan, wala akong ginagawang masama.
And Gin- ayun nga po, sino ka ba para pag-isipan ako ng ganyan? Hindi mo pa naman ako asawa. Yun. So doon yung pala sinabi Yes, yun. Sa chat. yes po. Okay. Sa chat, yes. Kasi medyo kinakabahan na tong mga nanonood sa atin ngayon. No? Ang dami ng comment dito, binabasa ko lang din habang nagkukwento ka. Bakit hindi mo daw kinonfront? Like, magkatabi kayo ng kwarto, di ba? Bakit sa chat mo pinadaan? May mga kasama din po kasi kaming mga ibang teachers dito na doon din po sa school. So ano na lang din po, parang sa isip ko po is may delikadesa pa ako para ano yun, katukin kita sa kwarto mo at yun nga po, pagsalitaan siya ng masasakit. Tapos yun nga po, kung hindi pa po ako nag-message sa kanya, kasi almost 1 hour and a half na yung VC nila eh. Kung hindi ko pa po siya nahuli, hindi siya aamin, hindi siya magre-react. Kasi po yung isang tanong ko sa kanya, bakit ka pa hahanap ng kausap kung nasa kabilang kwarto lang naman ako na pwede mo naman akong puntahan at kausapin? Bakit ka pa makikipag-usap sa iba, 'di ba po ba? So yun yung isang tanong ko sa kanya na hindi niya po nasagot. Mm. 2 beses ko po sa kanya tinanong yan, bakit di mo masagot? Ibang reply. Binalik ko po ulit yung Tanong. Okay, Kai. Teka. Medyo tanong, nawala si bakit Kai. di mo ulit masagot? That's the time po, na yun yung sinabi ko po kanina, sinagot niya na ako na bakit? Audible po ba? Okay na, okay na. Sige. Okay na po. Sige, continue. Oh. Ayun po. Ayun po. So, yun po yung sabi ko sa kanya na kung ganyan lang naman, so much better na tama na lang kaysa na hindi mo ko kinakausap. Actually po kasi, ang dami ko talagang concern sa kanya. Niraise ko po dun sa chat mismo during na nag-aaway po kami. So, sabi ko sa kanya, alam mo ba, ang dami kong concern sa'yo. Ayan na. Ang dami kong tinago na hindi ko nilabas para ma-save lang yung relationship. So, yun po, sinabi ko sa kanya na, yun nga, ang ginagawa niya po kasi, kapag nasa school kami at nasa dorm, kung ano yung treatment niya sa akin na parang hangin lang, hanggang dito po sa dorm, ganun din yung ginagawa niya sa akin. So, ayun po, yun po talaga yung isa sa mga concerns ko din sa kanya na pag sa school, sige, professional tayo, magkatrabaho tayo. Pero pag dito naman sana sa boarding house, sana tinitreat mo ko as your partner. Kaya sabi ko po sa kanya na sana alam ko kung ano yung value ko and at the same time, ano yung lugar ko sa buhay mo. Kasi hindi ko makita hindi ko mahanap kung ano ako sa Pero buhay mo. sabi nga sa'yo, di ba? Nag-chat nga sa'yo eh. Bakit ano ka ba? Hindi pa naman kita asawa. Ano naging reaction mo? Ano sinagot mo nun? Buti hindi lumipad yung lesson plan papunta sa kabilang kwarto. Wala naman po. Sabi ko nga, muntik ko na nga pong sampalin actually. Kaso kasi iniisip ko yung delikadesa na meron ako. So sabi ko po sa kanya, ay kahit hindi kita asawa, kahit girlfriend mo pa lang ako, syempre masasaktan at masasaktan ako, sasabihan mo ko ng ganyan. Alangang pabayaan kita na may kausap kang iba. Tapos ako, okay lang sa akin. Hindi ako magre-react. Syempre magre-react ako kasi nasasaktan ako. Kasi nandito na nga ako sa boarding house, hindi mo pa ako kinakausap, hindi mo pa ako pinupuntahan sa kwarto ko. At sige, usap tayo. Habang gumagawa ng lesson plan, mag-usap tayo. Ganun po. Teka, hinga mo lang tayo, no, ha, Kai, no? Nararamdaman, feeling namin nandun kami sa dorm din eh. Feeling namin yung nangyayari. Nakikita namin parang yung eksena na siya, relax lang, may ka-VC pa rin, baka nagtatawa, hindi ko alam, di ba? Ikaw talagang, kumbaga, relax lang tayo, no, ha? Pero Kai, so paano na? Saan na natapos? Sige, doon, fast forward tayo sa, paano mo tinapos? Doon ba sa mismong gabi na yon? Nakipag-break ka? Anong ginawa mo? Ayun po, nung gabing na po yun, that's the time na kinat off na po namin parehas yung relationship. Kasi ang sa isip ko din po kasi, parang nakakapagod na ikaw yung effort ng effort, ikaw yung bigay ng bigay, na hindi pala siya sigurado. Kasi po meron din dun sa chat, meron siyang isang sinabi sa akin dun sa chat na hindi pala siya 100% sure sa nararamdaman niya. Biglang lumabo na. Sigurado
bakit mo pinursue, bakit mo pinush through? Oo. So, ang Hindi ka sabi pala niya, hmm. yun nga po, gusto niya nga daw po sana, gusto niya nga po itry kung magwo-work ba. Sinabihan pa po ako actually, Papa Dan, na wrong decision nga daw po yung ginawa niya. So sabi ko sa kanya, kung ikaw wrong decision, ako hindi. Kung sa isip Ah, mo, mali yung nangyari, sa akin hindi. Kasi okey. nung friends pa lang tayo, tinanggap kita ng buo. Up until nung naging tayo, tinanggap pa din kita ng buo. Etong question ko lang 'no, dahil medyo talagang at least, alam mo in a way, at least medyo talagang alam mo na, 'di ba? Hindi kayo naging mag-asawa. Kumbaga yun na nga rin yun Yes. ano, yun nga rin yung sagot. Pero magkatrabaho kayo, eh. Paano nangyari? Oh. Ah, Ang sa hirap mga niyan. first, opo, sa mga first weeks, excuse. So, syempre po, masakit na kailangan mo, yung nakasanayan mo is kailangan mo ng kalimutan or yung mga good memories na meron kayo is somewhat, yung mga nakasanayan mo, kailangan mong kalimutan. So, opo, masakit po siya na everyday makikita mo siya, everyday nakakasama mo siya sa school, nakakasama mo siya sa iisa kayo ng work, nakaka-meeting mo siya. So, masakit po siya actually. Pero po kasi knowing na yun nga po sa ginawa niya na sa nakasalanan, lagay na po natin is ano po kasi once kasi pag ako sa akin po once po kasi pag ako kasi niloko mo, kahit gaano pa kagandang memories na meron tayo, kagandang samahan, ite-take kita as professional kasi magkasama tayo sa school eh. Pero pag Hmm, personal, wala ka nang aasahan sa akin. nashi-shutdown Kasi ka na. sa shutdown na po ako 'pag personal. Pero 'pag professional po ako. Pero kasi po siya, hindi siya nagpapakita ng professional sa akin 'pag 'pag nasa school po kami. Mhm. So, bahala ka, ikaw 'yan. Pero 'pag professional, okey ako. Pero 'pag ikaw, depende na 'yan sa'yo kung anong gagawin mo, 'yun po. Alam ko professional ka Kai 'no, pero paano ka nag-move on? May tulong ba ng ibang tao? Kasi nakikita mo pa rin siya everyday, siyempre may feelings pa rin in a way. Quickly lang, paano ka nag-move on naman dun sa sitwasyon, sa setup na yun? Kasi katrabaho mo 'no, baka may mga nakaka-relate sa'tin ganyan. Anong ginawa mo? Paanong ginawa mo nun? Ano po, tawag dito, yung mga lessons po na nakuha ko from that relationship. Tapos yun din po yung mga motivation ng friends ko, yung mga advices din po ng friends ko, paunti-unti po, sinusunod ko po and at the same time, tawag dito, kailangan ko po kasi kailangan ko po kasi na, yun nga po, gawa ng nasa isang school kami, Hmm, is 'pag kailangan kong i-set aside yung feelings na meron ako. Actually po kasi sa amin sa school, hmm, siguro kung may mga teacher po diyan na nakikinig, alam nila 'yan, na once 'pag ikaw teacher, yung classroom yung stage namin. Na okey. you need to set aside your emotions, you need to set aside your personal problems para 'pag humarap ka sa bata, maayos ka. Para 'pag humarap ka sa mga estudyante, hindi mabigat yung feelings mo. Kasi po actually yung mga bata nakakaramdam yan na 'pag si teacher malungkot, 'pag si teacher problemado, nakikita po yun ng estudyante. Observant yung mga students natin, especially at this generation. Napaka-observant po nila. So, ako po, I tend to, kailangan ko i-set aside yung nararamdaman ko. Mamaya na 'to, iiyak ko na lang 'to sa boarding house or i-vent out ko na lang 'to sa mga friends ko. And somewhat po, paunti-unti, nakaka-move forward, hindi Mhm. na iniisip kung ano yung nangyari, and at the same time din po, mas nagfo-focus ako ngayon sa sarili ko. Yun po siya. Yun ang maganda 'no, And sa Kai, trabaho ko. ano yung lessons na natutunan mo dito sa relationship? Kung meron man, kasi siyempre may good memories pa rin diyan, may mga magagandang bagay pa rin ikaw Yes. kumbaga may take away ka na maganda 'no? Puwede ba mong mabanggit mo sa'min ano 'tong mga good na things na na-take away mo or lessons? Yung isa sa mga lessons na natutunan ko po sa relationship na meron ako before is, hindi mo kailangan, hindi mo kailangan i-adjust lahat para sa isang tao. Kailangan mo din bigyan yung sarili mo ng
tawag dito, kailangan mo din bigyan ng sarili mo ng love. Hindi pwede na, kasi mahal ko to, kailangan gawin ko to, kailangan gastusin ko siya ng ganito, dapat ganito, ganyan, hindi. Dapat ikaw mismo, magbigay ka din ng limitations. Kasi may mga tao po kasi na they tend to take advantage kapag alam nilang mabait ka. They tend to take advantage kapag alam nilang mahal na mahal mo sila. So, yun po yung isa sa mga naging takeaways ko po, na kailangan mo ding maging mabait sa sarili mo, hindi lang sa partner mo. Yun po siya. Ano naman nun. At Kai, ang love ba, kahit na lang ba relationship, parang ginagawan din ng lesson plan yan. Kasi bilang teacher ka, no? Dapat may lesson plan din. Kasi parang ba, first quarter, ganyan. Ito dapat, meron ba dapat planning? Oh. Actually, ano po siguro. Actually po kasi pag sa love kasi, Papa Dan, pag dumating yung ano talaga, yung tamang tao para sa'yo, parang hindi mo siya mapaplan talaga eh, na dapat may dumating, dapat ganito, dapat ganyan. Yun nga po, sabi nga sa kanta na love moves in mysterious ways. So, hindi mo siya mapaplan na dapat maayos. Dapat ano po kasi, sa akin po kasi, Papa Dan, na once may pumasok sa life ko, kailangan ko munang tignan kung ano ba talaga. Ano ba talaga yung intention niya? Ano ba talaga yung gusto niya? And may goals din ba siya just like me? Or game lang ba yung gusto niya, parehos ng mga parehos sa nangyayari sa ngayon? Yun po. So, dapat align kayo. Ika, no? Yung expectations maliwanag na pa lang. Okay. Okay. So, single ka ngayon, Kai. You're single, no? Tama ba? Yes po. What makes you Yes single, po. Kai? Single po. You don't feel alone. What do you do? Ayan. Do you, ano mo kasi, di ba? Pag single, no? Opo. So, ano po, pakiramdam ko hindi naman ako alone, gawa ng yun nga po, yung love ngayon is yung love ng mga estudyante ko. And at the same time, love ng mga kaibigan ko na sa akin pa din po hanggang ngayon. Yun po yung isa sa mga bagay na hindi nakakapagpalungkot sa akin, knowing na love of my family, love of my friends, love of my students, yun po yun siya. Ako, sana ang aming prayer para sa iyo, Kai, ay yung tama naman, yung may check tayo, kumbaga yung may perfect attendance na, no, sa susunod na relationship, di ba, dadating sa iyo. Pero nako, maraming salamat sa iyong pagkwento, dahil naibahagi mo sa amin, Kai, no, ang iyong storya dito sa Single But Never Alone. At sana sa susunod ikaw ay kumbaga tingin ko naman hindi ka titigil, no, para matuto muling magmahal. Ika nga. Yes naman po. Opo. Mas nabukasan yan. Hindi po. Thank you very much, Kai. Ayan, parang napuno naman ng pag-asa. No? At si Kai ay parang ngayon, kumbaga isipin mo ngayon, Kai, kumbaga naka-recess. O kaya naka-lunch break lang kayo, pagbalik mo. Na ulit, di ba? Kumbaga iba namang klase. Di ba? Ibang class naman. Ayun, nako, thank you very much, Kai. Best friend, ako may irerito. Sabi niya, bagay kayo. Promise to, single ka. Single siya. Bakit hindi subukan? Malay mo naman, dito na magsimula yan. Isang tawag, isang tanong, konting kilig, konting kaba rin niyo. Hindi blind date, hindi rin laro. Kwento muna bago puso ang matalo. Single but never alone. May nito sa kabilang phone. Best friend ng may pitch, caller ang susubok. Searchy ang pakikinggan kung puso'y tututo. Single but never alone. Baka match na ito ngayon. Sa bawat tanong, tawa at hello,
Malay mo reto na pala ang simula ng tayo. Best friend, pitch mo na. Camel, tanong ka na. Searching game ka ba? Baka dito ka na ma-in love. Diba? Diba? Ha? 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 Single but never alone. May nito sa kabilang phone. Hindi man sure kung saan papunta. At least tonight may kilig na tala. Single but never alone. Baka ito na ang sign mo. Sa kwento tawag at konting biro. Ang reto minsan nagiging seryoso.